Isang araw bago ang malaking negosasyon sa mga investors, ang aking asawang si Patrick ay matamis na nakipagkasundo sa aking karibal na si Crystal para ilipat ang lahat ng pagmamay-ari ko sa kanilang kumpanya. Agad kong pinutol ang aming kasunduan, nilinis ang bawat piso sa aming joint account at inilantad ang lahat ng pandaraya nila sa harap ng mga investors sa mismong araw ng pirmahan. Ngayon, habang tumatawag si Patrick sa pang-1,000 beses, nagmamakaawa, natulungan ko siyang makawala sa mga kasong kriminal na kinakaharap niya. Ang tanging nagawa ko lang ay tumingin sa aking refleksyon at muling umiti. Babe, don't be so dramatic. Masyado ka nang matanda at marupok ang likod mo para mamahala pa ng kumpanya. Bakit hindi mo na lang ipaubaya sa amin ang lahat at magpahinga ka na lang habang may kaunti pang natitira? Iyan ang mga salitang binitawan ni Patrick habang nakatingin siya sa akin ng may halong pangungutya. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking puso at ng aking buhay ay wala na. Ang nakatayo sa harap ko ay isang taong handang itulak ako pababa para lamang umangat. Ramdam ko ang pagyelo ng aking buong katawan. Ang sakit sa aking likod na dati dahilan ng aking panghihina ay tila nawala, napalitan ng isang matinding galit na nagpapakulo sa aking dugo. Tumingin ako sa paligid. Narito kami sa loob ng aming imbakan sa Binondo. Ang amoy ng mga piyesa ng telepo at ang alikabok na aking nakadisans mula pa noong kabataan ko ay tila nanunumbat sa akin. Ilang taon ko ngang pinaghirapan ang bawat kanto ng kumpanyang ito. Ilang gabi ang inilaan ko sa pag-aayos ng mga siram unit para lamang makapagtayo ng isang imperyo. At ngayon, sa isang iglap, gusto nilang hubaran ako ng aking dignidad? Hindi ako makahinga. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil na huwag siyang sampalin. Dahan-dahan akong umatras, ngunit sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang paghina ng aking mga binti. Ang pagiging matanda at may sakit na lagi niyang ipinapamuka sa akin ay parang isang lason na pilit niyang ipinapainom sa aking isipan. Ako ba ay wala ng halaga? Ako ba ay pabigat na lamang? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na humahampas sa aking isipan, parang martilyong tumutusok sa aking bungo. Hindi ako makapagsalita. Ang aking lalamunan ay parang may nakabara na kung ano, isang matinding pait na hindi kayang ilabas ng kahit anong luha. Gusto kong sumigaw, pero ang tanging lumabas ay ang isang mahinang hikbi na mabilis ko ring kinagat ang aking labi para pigilan. Hindi sa harap niya. Hindi sa harap ng lalaking ito. Sa isang marahas na kilos, tinulak ako ni Patrick patungo sa mga rack ng pyesa. Ang aking likod ay tumama sa matigas na bakal. Ang sakit ay parang kidlat na bumagtas sa aking katawan, dahilan para mapaupo ako sa malamig na semento. "See? Ang hina mo na, Vicky." Wika niya ng may malamig na ngiti bago siya tumalikod at lumabas. Hinayaan akong mag-isa sa dilim. Habang nakaupo ako sa sahig, pinulot ko ang isang sirang piyesa ng phone na nakalatak sa tabi ko. Ang screen nito ay basag, parang ang aking puso. Sa ilalim ng mga ilaw ng bodega, pinunasan ko ang aking mga mata. Hindi ko hahayaang dito magwakas ang lahat. Sa bawat basag na screen na ito, makikita ko ang paraan para muling buuin ang aking imperyo. At sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangan ng kasama. Nabalot ng katahimikan ang loob ng aming bahay pagka-uwi ko. Ang bawat sulok na dati puno ng alaala namin ni Patrick ay tila naging mga matatalim na patalim na sumusugat sa aking kalooban. Ramdam ko pa rin ang hapdi sa aking likod, isang pisikal na paalala ng pagtataksil na ginawa niya. Pumasok ako sa aming silid, hindi para magpahinga, kundi para mag-isip. Ilang minuto lang ang nakalipas. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Patrick, ang kanyang muka ay puno ng pekem pag-aalala. "Babe, are you okay? Pasensya na sa nangyari sa bodega kanina. You know, stress lang ako sa business. Masyado kang emosyonal, kaya ka nasaktan." Sabi niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Stress? Emosyonal? Gusto kong tumawa ng malakas sa kanyang kapal ng muka. Ang bawat salita niya ay parang gasolina na ibinubuhos sa apoy na unti-unting lumalakas sa aking dibdib. Pinilit kong kumalma. Pinag-aralan ko ang kanyang bawat galaw,
Ang paraan ng kanyang pagtitig, ang paghawak niya sa kanyang telefon, o na hindi niya iniiwanan kahit saglit. I'm fine, Patrick. Siguro nga, tama ka. Masyado na akong pagod. Sagot ko, pilit na ginagawang malambot ang aking boses. Lumabas siya ng silid upang kumuha ng tubig, at sa sandaling yon, ang aking mga mata ay napako sa kanyang laptop na naiwan sa ibabaw ng lamesa. Nakabukas ito. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumalaw. Hindi ako technical na eksperto sa lahat ng bagay, pero bilang CEO na nagtayo ng negosyong ito mula sa wala, alam ko ang bawat pasikot-sikot sa aming system. Binuksan ko ang server logs. Ang aking puso ay bumilis ang tibok nang makita ang mga entry, unauthorized access to inventory database. May mga file na nilipat sa isang external server sa mga oras na nasa physical therapy ako. Ang mga serial number ng mga pinagkakatiwalaang baterya ay binago, at ang source ng mga replacement parts ay hindi galing sa aming official supplier, kundi sa isang kumpanyang hindi ko kilala. Crystal's name. Nakita ko ito sa logs. Ang kumpanyang pinagkukunan ng mga peking pyesa ay nakapangalan sa isang shell company na may koneksyon sa emosyonal na business partner ni Patrick. Babe, tubig mo. Wika ni Patrick mula sa pinto. Mabilis kong isinara ang laptop at humarap sa kanya. Pinipigilan ang panginginig ng aking mga kamay. Salamat. Sabi ko habang tinatanggap ang baso. Matulog ka na, Vicky. Hayaan mo na ang kumpanya sa akin muna. Don't worry, I've got this. Pagpapatahan niya, sabay halik sa aking no. Ang halik na iyon ay lasang-lason. Nang tumalikod siya upang pumasok sa banyo, ramdam ko ang bigat ng aking sitwasyon. Hindi lang pala niya gustong nakawin ng kumpanya, gusto niya akong ilibing sa utang at kahihiyan. Ang sakit sa aking likod ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang bawat ebidensyang unti-unti kong kinukuha. Hindi ako matanda, Patrick, at lalong hindi ako marupok. Habang nakahiga ako sa dilim, pabulong kong sinabi sa aking sarili, "It's time for a system reset." Kinabukasan, maaga akong bumangon kahit na parang binubugbog ang aking likod sa bawat kilos. Habang nagkakape si Patrick sa terrace, nagkunwari akong wala akong alam sa mga nakita ko sa server logs. Pumasok ako sa opisina na parang walang nangyari. Ngunit sa loob-loob ko, naghahanda na ako ng giyera. Pagsapit ng tanghali, bumulabog sa aming main branch sa Binondo ang sunod-sunod na reklamo. Hindi isa, hindi dalawa, kundi higit 10 customers ang nagwawala sa harap ng counter. Bit-bit nila ang kanilang mga unit na biglang namatay matapos palitan ang baterya. This is unacceptable! Original battery ang binayaran ko, pero bakit parang bomba sa init ang phone ko? Sigaw ng isang customer. Nakita ko si Patrick na mabilis na lumabas mula sa kanyang opisina, suot ang kanyang charismatic mask. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga tao. Nagsasalita ng mahinahon, pero ramdam ko ang tensyon sa kanyang boses. Ma'am, calm down. Alam niyo naman po, minsan may mga defective batches talaga from the supplier. Paliwanag ni Patrick sa harap ng mga empleyado. Don't worry, we'll handle this. Vicky, bakit hindi mo na lang itabi muna ang sarili mo? You look tired. Baka lalo kang mahilo sa ingay dito. Ang bawat salita niya ay patalim sa aking danggal. Gusto niyang palabasin sa lahat na ang aking kabuwanan o pagiging hindi stable ang sanhi ng pagkakamali sa supply chain. Gaslighting at its finest. Maya-maya pa, dumating si Crystal. Ang kanyang pagdating ay hindi aksidente. May dala siyang camera crew. Agad na nag-live sa social media ang streamer. Umiiyak ang mga mata habang naglalakad sa gitna ng tindahan. Guys, I'm literally heartbroken. Ani Crystal sa harap ng kanyang phone camera. I trusted this shop, pero sa mga nakikita ko ngayon, parang hindi na tama ang pamamalakad dito. Masyado nang matanda ang management, hindi na nila kayang i-monitor ang quality. It's time for a change, isn't it? Ramdam ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang bawat buhos niya ng luhang peke ay parang kutsilong humahawi sa aking puso. Si Dante, ang aming technician na tinuruan ko simula nung 17 siya, ay nakayuko lang sa sulok, halatang hindi makatingin sa akin. Dante,
Tawag ko sa kanya ng marahan habang lumalapit. Sabihin mo sa akin, nasaan ang records ng batch na ito? Ma'am Vicky, sorry po, hindi ko po alam. Pabulong niyang sagot, nanginginig ang boses. May mga instruction lang po sa akin. Tumalikod ako. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga taong pinagkatiwalaan ko, mag-isa akong tumayo. Alam ko na ang larong ito ay hindi lang tungkol sa baterya. Ito ay tungkol sa pagpapatalsik sa akin sa sarili kong kumpanya. Ngunit habang nakatingin ako sa screen ng phone ni Crystal na nagla-live, nakita ko ang refleksyon ni Patrick sa bintana. Isang niting tagumpay na hindi niya akalaing makikita ko. Hindi ako nag-react. Hindi ako sumigaw. Sa halip, kinuha ko ang aking bag at lumabas ng tindahan. Kailangan ko ng mga taong hindi nila nabili. Kailangan ko ng ebidensya na hindi nila kayang burahin. Binondo is small, but the truth is bigger than this shop, Patrick. Just wait. Hindi na ako umuwi sa aming bahay. Imbes, nagtungo ako sa lumang bodega sa kabilang kanto, ang unang pwesto ng shop namin nung nagsisimula pa lang kami ni Itay. Dito, ang alikabok at amoy ng lumang bakal ang nagsilbing saksi sa aking paghihirap. Binuksan ko ang aking lumang laptop at sa loob ng ilang oras, muli kong binalikan ang bawat transaction logs na itinago ko sa offline server. Dito ko natagpuan ang nakakakilabot na katotohanan. Ang video ng Bokfot ni Crystal ay hindi basta naganap. Sa security footage ng aming shop na na-access ko gamit ang admin override na tanging ako lang ang nakakaalam, nakita ko ang lahat. Isang gabi, 2 linggo na ang nakalilipas, nagpunta sina Patrick at Crystal sa loob ng aming imbakan. Hindi sila nag-aayos ng stock, kundi nagtatawanan habang hawak ang mga peking baterya at ang kamera ni Crystal. Wait, make it look more dramatic, Patrick. Sabihin mo sa staff kapag tinanong sila, sabihin nilang si Vicky ang nag-utos na bumili ng murang parts para makatipid. Ang rinig kong sabi ni Crystal sa video. Nanginig ang aking mga daliri sa keyboard. Hindi lang pala pagnanakaw ang plano nila. Gusto nilang wasakin ang pangalan ko para maging hero si Patrick sa mata ng mga investors na magpapakila lang siya ang tagapagligtas ng kumpanya matapos ang kapabayaan ko. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe galing kay Patrick. Babe, where are you? The lawyers are here. They want to discuss the temporary management transition. It's for your own health. Please, don't be stubborn. Binitawan ko ang telepono. Ang tindi ng galit ay hindi na sumasabog. Ito ay naging yelo. Malamig, matigas at handang manakit. Hindi ako magpapatalo. Hindi ako magiging biktima sa sarili kong kwento. Dali-dali akong tumawag sa aking pinagkakatiwala ang auditor mula sa labas ng kumpanya. I need you to audit our last 3 months of procurement and bring your best legal team. We have a corporate sabotage case to build. Paglabas ko ng bodega, naramdaman ko ang lamig ng gabi sa Binondo. Nakita ko ang mga jeepney na bumabiyahe, ang mga tao sa palengke na nagsasarana ng tindahan. Ang mundong ito ang bumuhay sa akin, at hindi ko hahayang ang isang lalaking wala namang alam kundi manlin lang ang sumira sa lahat. Ngunit sa gitna ng aking determinasyon, isang anino ang humarang sa akin sa tapat ng kanto. Si Dante, ang aking technician. Nakayuko siya, hawak ang isang flash drive. Ma'am Vicky, hindi ko na po kaya. Pabulong niyang sabi ang boses ay basag sa takot. Ito po, nandito lahat ng deleted files at communications nila ni Sir Patrick. Siya po ang nagbanta sa akin na kapag hindi ako sumunod, ipapakalat niya ang records tungkol sa maling pagkakaayos ko ng unit ng customer noong nakaraang taon. Tiningnan ko si Dante, ang bata na tinuring kong parang kapatid. Ngayon ay gapi ng takot dahil sa maling desisyon na pilit na ginamit laban sa kanya. Kinuha ko ang flash drive. Dante, if you tell the truth now, I can help you. Pero kung mananatili kang tahimik, kusa kang lulubog kasama nila. Seryoso akong wika. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ma'am, handa po akong tumestigo. Kahit po ipakulong nila ako, hindi ko na po kayang sikmurain ang ginagawa nila sa inyo. Ang flash drive na hawak ko ay hindi lang basta plastic.
Ito ang silver bullet na tatapos sa kanilang laro. Habang naglalakad ako palayo, alam ko na ang susunod na mangyayari. Ang pagbagsak ng imperyong aking pinaghirapan ay magsisilbing hukay kung saan sila mismo ang mahuhulog. Kinabukasan, ang atmosphere sa loob ng head office ay tila mabigat, tila may paparating na bagyo. Pagpasok ko sa lobby, ramdam ko ang mga mapanuring tingin ng mga empleyado. Ang ilan ay nagbubulungan, ang iba naman ay umiiwas ng tingin, natatakot na madamay sa tensyon. Si Patrick ay nasa loob ng aking dating opisina, abala sa pakikipag-usap sa mga lawyers. Pagbukas ko ng pinto, tumigil ang usapan. Nakita ko ang mukha ni Patrick na bahagyang namutla nang makita ako. Vicky, I thought you'd be resting at home. The lawyers are here to finalize the transition papers. Hindi ako sumagot agad. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa aking desk. Ang desk na pinaghirapan ko sa loob ng 2 dekada at naupo sa harap ng mga abogado. Inilapag ko ang aking bag sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang babala. Transition? Tanong ko, ang boses ay kalmado pero may diin. Tumingin ako sa mga abogado. Before we proceed with any signing, I think it's only right that we review the recent operational anomalies of this company. Vicky, please, mabilis na sabat ni Patrick, halatang nawiwindang. Don't embarrass yourself. We already discussed this. You're not fit to handle the current crisis. Crisis? Or orchestrated chaos, Patrick? Tanong ko habang nilalabas ko ang flash drive na ibinigay ni Dante. You know, one of the best things about building this company from the ground up is that I know every corner of our system, even the corners you thought you've successfully hidden. Maniga si Patrick. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakahawak sa aking balikat para magpa-comfort, ay ngayon ay nakakuyom na sa ilalim ng mesa. Crystal, who was sitting in the corner, suddenly stood up. Vicky, this is too much. Stop playing the victim. We're just trying to save this business. Tiningnan ko si Crystal, ang babaeng nakikipagpalitan ng ngiti sa asawa ko habang ginigiba ang aking pinaghirapan. Save it, Crystal, or save yourselves. You used a shell company registered under your cousin's name to funnel fake parts into my warehouse. I have the receipts, the server logs, and even the video of you and Patrick laughing while planning this entire scheme. Ang mga abogado ay nagsimulang magtinginan. Ang atmosphere sa loob ay biglang nagbago. Ang kanilang pagtitiwala kay Patrick ay unti-unting napapalitan ng pag-aalinlangan. Patrick, is this true? Tanong ng isa sa mga abogado. Ang kanyang boses ay seryoso na ngayon. That's a lie! She's hallucinating! She's having one of her episodes again! Sigaw ni Patrick, desperadong sinusubukang gamitin ang luma niyang taktika. Ang pagtawag sa aking mental stability bilang basehan. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, bumukas ang pinto. Pumasok si Dante kasama ang auditor na kinuha ko. Huminto si Dante sa harap ng lahat. Nanginginig ang mga binti pero diretso ang tingin kay Patrick. It's not a lie, Sir Patrick. Wika ni Dante. Ang boses ay mas malinaw na ngayon. I have the complete records of the parts you forced me to swap. And I have the recording of our conversation when you threatened my job. Sa sandaling yon, ramdam ko ang pagbagsak ng mundo ni Patrick. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagtataksil, lahat ay unti-unting nakalantad. Ang pain na ipinadala niya sa akin para sa signing ay siya palang magiging pirma sa kanyang sariling pagbagsak. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin ako kay Patrick. You wanted me to rest, right, Patrick? Well, here's your chance to rest. From all your lies. Ang kaguluhan sa loob ng opisina ay tila isang bagyong hindi inaasahan. Ang mga abogado ni Patrick ay mabilis na nagligpit ng kanilang mga dokumento, ang kanilang mga muka ay puno ng pagkadismaya. Hindi na nila kailangang sabihin, alam nilang ang kanilang kliyente ay nawalan ng kredibilidad. We have nothing to do with this fraud, wika ng punong abogado habang diretso ang tingin kay Patrick. If this is true,
We are officially withdrawing from representing you. Lumabas ang mga abogado, iniwan si Patrick na nakatayo sa gitna ng silid, parang isang taong nawalan ng kuta. Si Crystal naman, na kanina lang ay matapang na nakatayo, ay ngayon ay nakaupo sa sulok. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nagtatype sa kanyang phone, siguradong naghahanap ng paraan para mag-delete ng mga posts o humanap ng lusot. Vicky, please. Muling pagsusuma mo ni Patrick, ang kanyang boses ay nanginginig. We can talk about this. Pag-usapan natin. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng lahat. Humarap ako sa kanya. Ang bawat paggalaw ko ay puno ng kalmado, ngunit may dalang bigat. Patrick, hindi ako ang nagpapahiya sa'yo. Ikinakalat mo ang sarili mo kahihiyan sa bawat kasinungalingang itinanim mo. Ang kumpanyang ito, ang tiwala ng ating mga empleyado, at ang relasyong pinagsamahan natin. Lahat yan ay sinira mo dahil sa kasakiman. Hindi ko na hinintay ang kanyang tugon. Lumingon ako kay Dante. Dante, ilabas mo ang lahat ng files sa public server ng kumpanya. Let everyone know what really happened. Vicky, wag! Sigaw ni Patrick. Susubukan sana akong hawakan sa braso, pero mabilis na humarang ang auditor. Wag mo siyang hawakan. Babala ng auditor. Dinala ko ang aking sarili, palabas ng opisina, ramdam ko ang mga mata ng aking mga empleyado na nakatitig sa amin. Ang ilan sa kanila ay nagtataka, ang iba ay nagbubulungan, ngunit marami sa kanila ang nagsisimulang makakita ng katotohanan. Paglabas ko ng lobby, ang sariwang hangin sa Binondo ay humaplos sa aking mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakahinga ako ng malalim. Naglakad ako patungo sa isa sa aming mga lumang sangay, ang unang shop na itinayo ko. Doon, sinalubong ako ng mga loyal na staff na matagal ko nang hindi nabibisita. Nakita nila ako at ang mga mukha nila ay puno ng pangamba. Ma'am Vicky, totoo po ba ang mga balita? Tanong ng isa sa kanila. Totoo ang lahat. Sagot ko habang inilalagay ang aking bag sa mesa. At simula ngayon, lilinisin natin ang lahat ng ito. Dante will be helping us reveal the truth about the batteries. And from today, babalik tayo sa kung ano ang tunay na halaga ng shop na ito. Serbisyo at katapatan. Habang nakatingin ako sa paligid ng maliit na shop, alam kong marami pa akong kailangang ayusin. Hindi pa tapos ang lahat. May mga kaso pang kailangang harapin at mga pondo na kailangang mabawi. Pero ang pagkakaiba ngayon, hindi na ako nag-iisa sa dilim. Ang mga tao sa paligid ko ay hindi na mga taong nag-aabang sa aking pagbagsak, kundi mga taong handang magtrabaho kasama ko para sa aking pagbangon. This is just the start, Patrick. And believe me, you haven't seen anything yet. Habang abala ako sa pagbawi sa aking kumpanya, may isang bahagi ng audit na hindi ko maipaliwanag. Habang sinusuri ko ang mga financial statements ng nakaraang taon, nakita ko ang isang serye ng malalaking transaksyon na hindi dumaan sa aming standard procurement process. Ang perang ito ay hindi napunta sa mga peking baterya. Ang perang ito ay inilipat sa isang high-risk tech startup na nakabase sa Singapore. Kinuha ko ang aking sasakyan at nagtungo sa bahay ng aming dating chief accountant na nag-resign bigla noong nakaraang buwan. Nang makita niya ako, halos hindi siya makapagsalita. Ma'am Vicky, akala ko hindi niyo na malalaman. Pabulong niyang sabi habang inilalabas ang isang folder. Sir Patrick, pinilit niya akong ilipat ang pondo. Sabi niya investment daw ito para sa kumpanya natin sa hinaharap. Binuksan ko ang folder. Ang startup na iyon ay pagmamay-ari ni Crystal at mas masahol pa, ang pangalan na nag-iisang shareholder ay si Patrick. Hindi pala niya ninanakawan ng kumpanya para sa kanilang dalawa. Ninanakawan niya ako para pambayad sa isang tech vision na binuo ni Crystal para lokohin siya. Sa madaling salita, ginamit ni Crystal ang pagiging gahaman ni Patrick para ubusin ang lahat ng asset na pinaghirapan ko. Ang investment na yon ay isang ghost project. Wala itong software, wala itong hardware. Yon ay isang malaking scam na binuo ni Crystal para sa sarili niyang bulsa. Ang asawa ko, ang lalaking ipinagpalit ako para sa mas bata at moderno,
ay naging biktima rin ng isang mastuso at mas matalinong manloloko. Naramdaman ko ang paghalo ng galit at isang kakaibang uri ng awa. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak. Sa gitna ng aking plano na ilantad sila, ang katotohanang ito ang nagbago sa lahat. Hindi na lang basta pagnanakaw ang kaso. Ito ay isang pagbagsak na hindi na nila matatakasan. Pagbalik ko sa aking opisina, naabutan ko si Patrick na nagwawala. Bas, agna ang mga vase. Magulo na ang kanyang buhok. Wala na si Crystal. Ayon sa staff, umalis na ito dala ang lahat ng gadgets at mahahalagang documents mula sa opisina ng startup. Vicky, si Crystal, kinuha niya ang lahat. Yung pera, yung pondo, wala na. Sigaw ni Patrick, lumalapit sa akin na parang baliw. Niloko niya ako. Sabi niya magiging partner kami, pero ninakawan niya ako. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, hawak ang dokumentong galing sa accountant. Patrick, hindi ka lang niya ninakawan. Nilamon ka ng sarili mong kasakiman. Akala mo ba nahanap mo ang taong katulad mo? Ang totoo, mas matindi lang siyang mandoloko kaysa sayo. Inilapag ko ang folder sa mesa. Ang kumpanyang ito, nilinis ko na ang record, pero ang perang ninakaw mo para sa startup na yon? Hindi na babalik yon. At ang mga dokumentong hawak ko ngayon, sapat na ito para ilagay ka sa kulungan sa loob ng maraming taon. Sa sandaling yon, nakita ko ang pagbagsak ng lalaking minsan ko minahal. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi sa akin, kundi sa katotohanang siya ay naging biktima rin ng taong ginamit niya para saktan ako. Ang twist na ito ang nagbago sa balanse ng lahat. Hindi na siya ang makapangyarihang asawa. Siya na lang ang isang lalaking wasak, iniwan ng kanyang partner in crime at harap sa hustisya na hindi ko na kailangang ipilit dahil ang sariling niyang kasinungalingan ang siyang sumira sa kanya. Ang katahimikan sa opisina ay tila naging napakabigat, tila may sariling bigat na sumasakal sa amin ni Patrick. Ang lalaking dati ay laging nakataas ang no at puno ng confidence ay nakaluhod na ngayon sa harap ng aking desk, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat paghinga. Vicky, please, sabihin mo sa akin na joke lang ito. Pabulong niyang wika, ang mga mata ay namumula at puno ng takot. Sinabi niya sa akin na ang startup na iyon ang magiging ticket natin sa global market. Sabi niya mahal niya ako. Tumawa ako ng mapait, isang tawang walang bahid ng saya. Mahal ka niya? Patrick, binenta mo ang buhay mo, ang kumpanya natin, at pati ang dignidad mo para sa isang babaeng ang tanging tinitingnan ay ang laman ng iyong wallet na nakuha mo naman sa akin. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Tinitingnan ng abalang trapik sa Binondo. Ang bawat jeepney na dumadaan sa ibaba ay tila nagpapaalala sa akin ng lahat ng sakripisyong ginawa ko para marating kung nasaan ako. Dante, tawag ko sa aking teknisyan na nasa labas ng pinto. Papasukin mo ang mga pulis. Napaangat ang ulo ni Patrick. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabigla. Vicky, anong ginagawa mo? Pamilya tayo. Pwede nating ayusin ito ng tayong dalawa lang. Pamilya? Hinarap ko siya. Ang aking mga mata ay matigas na parang bato. Ang pamilya ay hindi nagtataksil, Patrick. Ang pamilya ay hindi gumagamit ng sakit ng isa para sa sariling kapakanan. Ang ginawa mo ay hindi pamilya. Ito ay krimen. Habang ipinapasok ng mga pulis ang mga posas, hindi ako nakaramdam ng lungkot. Nakaramdam ako ng closure. Ang bawat pagkakamali niya ay hindi ko napasan-pasan. Sa loob ng ilang minuto, ang lalaking naging sentro ng aking mundo sa loob ng mahabang panahon ay tuluyan ng inalis sa aking buhay. Hindi sa pamamagitan ng pag-aaway, kundi sa pamamagitan ng batas. Matapos dalhin si Patrick, naiwan akong mag-isa. Ang opisina ay tahimik na muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakakatakot. Ito ay payapa. Lumapit sa akin si Dante, bitbit ang isang baso ng tubig. Ma'am, marami pong empleyado ang nagtatanong kung ano na ang mangyayari. Wika ni Dante, ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin ako sa kanya at sa iba pang mga tauhan na nag-aabang sa pinto. Magtatrabaho tayo, Dante. Linisin natin ang lahat ng dumi na iniwan nila.
At sisiguraduhin nating hindi na ito mauulit kailanman. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng isang malaking bakanteng espasyo. Wala na ang mga gamit ni Patrick, wala na ang kanyang mga pekeng pangako. Sa unang pagkakataon, ang bahay na ito ay akin na hindi na ito isang shared space ng mga kasinungalingan. Naupo ako sa aking paboritong upuan at sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, nakatulog ako ng mahimbing, walang takot, walang pagdududa. Alam ko na bukas, paggising ko, ang laban ay hindi na para sa pagtatanggol, Kundi para sa pagtatayo muli. Ang sumunod na mga araw ay tila isang malinis na slate. Wala na ang pressure ng mga abogado, wala na ang mga peking niti ni Patrick sa tuwing uwi ako, at higit sa lahat, wala na ang bigat ng pagpapanggap. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tao na hindi ko pa nabibigyan ng sapat na atensyon, ang aking sarili. Madalas akong makitang nakatayo sa harap ng aming pinakaunang tindahan sa Binondo. Ang mga pader nito ay may mga bakas ng lumang pintura at ang bawat alikabok sa mga rack ay tila may kwento ng aking pagsisikap. Habang inaalala ko ang mga araw na nagbebenta lang kami ng refurbished parts sa mga suki, napagtanto ko ang isang bagay. Nawala ako sa sarili ko noong sinubukan kong maging moderno para sa kumpanya dahil sa pilit ni Patrick. Isang hapon, nakita ko ang isang matandang suki na lumapit sa akin. "Ma'am Vicky, akala ko ba magsasara na kayo?" Sayang naman, simula pa nung bata pa ako, dito na ako nagpapaayos ng phone. Mumiti ako. "Hindi po kami magsasara, Mang Bert. Magsisimula lang po ulit." Habang kausap ko siya, nakita ko si Patrick sa aking gunita. Ang kanyang pagkamuhi sa maliit na tindahang ito dahil hindi raw ito presentable sa mga investors. Sira ulo, bulong ko sa sarili. Ito ang pundasyon ng lahat at ito ang tinangka niyang sirain. Nang gabing yun, hindi ako nakatulog. Binuksan ko ang isang lumang notebook kung saan nakalista ang lahat ng pangarap ko bago pa man dumating si Patrick. Nakasulat doon, "To build a shop that fixes not just phones, but also the trust of the community." Biglang may tumunog sa aking pintuan. Si Dante. Heto siya, dala ang isang mainit na pandesal at kape. "Ma'am, alam kong hindi pa kayo kumakain. Napansin ko pong pabalik-balik kayo sa shop." Tinanggap ko ang kape. "Dante, bakit ka nandito? Hindi mo na kailangan magsilbi sa akin?" "Ma'am, hindi po ito pagsisilbi." Sagot niya ng may sinseridad sa mga mata. "Matapos ang lahat ng ginawa ni Sir Patrick, kayo lang po ang nganiwala sa akin nung panahon na wala ako maipakita. I want to help you rebuild this, not just as a technician but as a loyal employee." Sa sandaling iyon, nakita ko ang totoong value ng negosyo. Hindi ito sa dami ng investors o sa kinang ng ating shop. Ito ay nasa mga taong nananatili sa tabi mo kahit na ang lahat ay nag-iwan na. Humanity check. Habang tinitingnan ko si Dante, naalala ko ang kanyang kwento noong nakaraang buwan. Ang kanyang ina na may malubhang sakit na pinopondohan niya gamit ang kanyang maliit na sweldo. Noong panahong yon, ninanakawan ko ang sarili kong kumpanya sa pamamagitan ng pag-aapruba ng mga overtime pay na hindi man lang niya hiniling. Ngayon, binayaran ko siya ng bonus na hindi niya inaasahan, hindi para utangan siya ng loob, kundi para suportahan ang pangarap niya. Ang luha sa kanyang mga mata ay nagpapatunay na ang negosyo ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtulong sa mga taong tumutulong sa iyo. Hindi ko na kailangan ng revenge para maging masaya. Ang tunay na karma para kay Patrick ay ang mabuhay sa loob ng 4 na sulok na kulungan habang ako ay patuloy na nagtatayo ng isang imperyo na puno ng integrity. Ang bawat piraso ng phone na aking ina, ayos na yon ay simbolo ng aking paghilom. Habang nag-aayos ako ng mga service records sa aking opisina, dumating ang isang abogadong mula sa opisina ng taga-usig. Ang dala niya ay isang liham mula sa kulungan, mula mismo kay Patrick. Hindi ko na sana bubuksan, pero ang nakasulat sa labas ng sobre ay ang aking pangalan na nakasulat sa paraang pamilyar sa akin. Dating gawi. Binuksan ko ito ng may pag-iingat. Hindi ito pananakot. At hindi rin ito pagmamakaawa. "Vicky, nakita ko na ang mga balita tungkol sa ginawa mo sa shop.
Binuhay mo ang mga lumang branch at tinulungan mo ang mga tao. Nalaman ko rin ang ginawa ni Crystal sa startup. Alam ko hindi ako karapat-dapat na humingi ng tawad, pero gusto ko lang malaman mo na sa loob ng 4 na sulok na ito, naramdaman ko ang lahat ng sakit na ipinaranas ko sa'yo. Hindi ko hinahanap ang iyong pagpapatawad. Gusto ko lang magpasalamat dahil kung hindi mo ginawa ang ginawa mo, marahil ay habambuhay akong mananatiling bulag sa sarili kong kasakiman. Hindi ko alam kung anong emosyon ang dapat mamayani sa akin. Hustisya ba ito o awa? Habang nakaupo ako roon, biglang pumasok si Dante. May dala siyang isang tablet. Ma'am, kailangan niyo pong makita ito. Nag-live si Crystal. Pero hindi ito tungkol sa akin o tungkol sa inyo. Ito ay tungkol sa kanya. Pinanood ko ang video. Si Crystal, na dati ay napakaganda at mapang-akit, ay makikita sa loob ng isang maliit at maduming apartment. Wala na ang mamahaling makeup, wala na ang kanyang mga designer bags. Umiiyak siya, nagkukwento kung paano siya niloko ng iba pang mga investors na mas tusok kaysa sa kanya. Ang lahat ng perang ninakaw niya sa amin ay nawala rin sa isang iglap dahil sa pagkakamaling katulad ng ginawa niya sa akin. Karma. Hindi ito isang mabilis na pangyayari. Ito ay isang mabagal at masakit na paghukay sa sariling hukay. Hindi ko kailangang manakit para maranasan nila ang bunga ng kanilang mga ginawa. Sila mismo ang nagdala sa kanilang mga sarili sa puntong ito. Ma'am, ano po ang plano natin sa mga kaso? Tanong ni Dante. Tiningnan ko ang tablet, pagkatapos ay ang liham ni Patrick. Dante, hayaan na natin ang hustisya na gumulong. Hindi na natin kailangang maging bahagi ng kanilang paghihirap. Ang kailangan nating gawin ay ang pag-usad. Ang kumpanyang ito ay hindi na nila pag-aari. Ang kumpanyang ito ay sa atin na ngayon. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang tunay na freedom. Ang pagbitaw sa galit ay hindi nangangahulog ang paglimot. Ito ay pagpili na ang iyong kinabukasan ay hindi na nakatali sa mga taong sumubok na sirain ka. Paglabas ko ng shop, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw sa Binondo. Ang aking likod na dati ay sumasakit sa tuwing naiisip ko ang pagtataksil ay nararamdaman kong malakas na ngayon. Handa na ako sa susunod na kabanata ng aking buhay. Ang araw ng huling pagdinig sa kaso ay hindi naging isang dambuhalang palabas ng galit, kundi isang tahimik na pagtatapos. Sa loob ng courtroom, nakita ko si Patrick sa kanyang jail uniform. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nang magtama ang aming paningin, hindi siya umiwas. Sa halip, nakita ko ang isang uri ng pagtanggap na hindi ko inasahan. Sa labas ng korte, sinalubong ako ng mga mamamahayag. Ngunit hindi na ako ang Vicky na dati, inatatakot sa bad publicity. Tumayo ako sa harap ng mga camera, hindi upang manira, kundi upang maglahad ng katotohanan. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa pandaraya. Wika ko sa mikropono, ang aking tinig ay matatag at malinaw. Ito ay tungkol sa pag-aayos ng mga bagay na nasira ng kasakiman. Ang kumpanyang aming itinayo ay muling magbubukas, ngunit sa pagkakataong ito, ang pundasyon ay katapatan at pagtitiwala sa bawat isa. Habang nagsasalita ako, nakita ko sa di kalayuan si Crystal. Nakatayo siya sa gilid, nakasuot ng simpleng damit, walang bakas na kanyang dating karangyaan. Nang magtama ang aming paningin, nakita ko ang isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, ang pag-amin sa kanyang sariling pagkakamali. Hindi siya lumapit, hindi siya humingi ng tawad sa harap ng mga kamera, ngunit ang kanyang pagyuko ay sapat na para sa akin. Nalaman ko ang nakaraan ni Crystal mula sa aking mga investigators. Bago siya naging streamer, isa siyang empleyado na nasipa sa kumpanya dahil sa isang maliit na pagkakamali na hindi naman siya ang may gawa, pero ang mga taong nasa taas ang nagpasa sa kanya ng sisi. Ang pagiging manloloko niya ay hindi nagmula sa hangin. Ito ay bunga ng isang sistemang hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataong maging matapat. Humanity check. Habang tinitingnan ko si Crystal, hindi ko nakita ang kaaway. Nakita ko ang isang biktima ng parehong sistema ng korporasyon na sumubok din na sirain ako. Hindi ko siya papatawarin para sa kanyang krimen, ngunit ang galit na dati kong nararamdaman
ay napalitan ng isang malalim na pagkaunawa. Ang mundo ay puno ng mga taong nasira ng maling sistema, at ang pagkakaiba ay kung paano natin pipiliin na bumangon mula sa pagkawasak. Pagkatapos ng pagdinig, hindi ako dumiretso sa opisina. Nagpunta ako sa park malapit sa Binondo. Naupo ako sa ilalim ng puno, hinihintay ang paglubog ng araw. Sa aking bulsa, hawak ko ang bagong business plan para sa aming Technical Vocational School, isang proyekto kung saan ang mga kabataang tulad ni Dante at Crystal ay hindi nakakailangan ng manloko para lamang makaligtas. Ma'am Vicky! Tawag ng isang pamilyar na boses. Si Dante, kasama ang iba pang mga empleyado. Handa na po ang lahat para sa reopening ng main shop. Tumayo ako at humarap sa kanila. Ang aking mga tauhan, ang mga taong nagtiwala sa akin nang ako ay nasa pinakamababang punto. Sila ang aking tunay na yaman. Tara! Wika ko. Ayusin natin ang mga sirang telepo at higit sa lahat, ayusin natin ang tiwala ng ating mga suki. Ang pag-uwi ko ay hindi na pag-uwi sa isang bahay na puno ng multo ng nakaraan. Ito ay pag-uwi sa isang buhay na puno ng bagong layunin. Ang bawat sirang phone na aking hahawakan ay simbolo ng pangalawang pagkakataon. At sa bawat pag-aayos ko, alam kong ang aking sariling buhay ay unti-unti na ring nabubuo, mas matibay, mas totoo, at mas malinis. Isang taon na ang nakalipas mula noong gumuho ang mundo ko. At ngayon, habang nakatayo ako sa harap ng aking bagong bukas na shop sa Binondo, hindi ko mapigil ang mapangiti. Ang shop na ito ay iba sa lahat ng nauna. Walang mamahaling poster ni Crystal, walang mga peking pangako ni Patrick. Sa labas, nakadikit lamang ang isang simpleng karatula. Sumay ko toy ko. Pero ang pagbuo ng tiwala, nangangailangan ng malinis na kamay. Maagang dumating si Dante, dala-dala ang mga bagong diagnostic tools na gagamitin namin para sa aming training program. Ang mga batang technician na aming sinasanay ay abala sa pag-aayos ng mga unit. Hindi sila takot magkamali dahil alam nilang may isang Vicky Lim na handang umalalay at hindi sila huhusgahan sa bawat maling soldering o software glitch. Madalas akong bisitahin ni Elena. Ang aking pamangkin na ngayon ay tumutulong nga sa financial audit ng kumpanya. Sabi niya, mas magaan na raw ang takbo ng negosyo ngayon. Wala ng ghost projects, wala ng shell companies. Ang bawat sentimo ay transparent. Ang bawat tagumpay ay pinaghirapan. Madalas kong madaanan ang dating opisina kung saan kami nag-away ni Patrick. Hindi na ako nakakaramdam ng pot o sakit. Ang sakit sa aking likod? Unti-unti nang nawawala. Sabi ng doktor, ang stress daw ang isa sa mga pangunahing sanhi ng aking chronic pain dati, at ngayong malaya na ang aking isipan, tila pati ang aking katawan ay nakakahanap na ng sarili nitong paraan para gumaling. Isang hapon, habang naglilinis ako ng aking workspace, may lumapit sa akin na isang matandang ginang. Suki ko siya mula pa nung unang panahon. May dala siyang sirang phone. Ma'am Vicky, salamat at hindi kayo sumuko, Vika niya. Nung siniraan kayo ng mga taong yun, hindi kami naniwala. Alam namin ang husay ninyo at ang tapat ninyong puso. Ang mga salitang iyon ang pinakamahalagang profit na natanggap ko. Mas matimbang pa ito kaysa sa lahat ng dolyar na nawala sa akin dahil sa pandaraya ni Patrick. Bago ako umuwi, pumasok ako sa isang maliit na simbahan malapit sa Binondo. Naupo ako sa huling upuan, huminga ng malalim at nagpasalamat. Hindi sa kapalaran, kundi sa katotohanan na naging matapang ako. Hindi ko na kailangan ng lalaki ang magdadala ng aking mga gamit. Hindi ko na kailangan ng investor na gagamit sa akin para sa kanilang interes. Ako si Victoria Lim at ang aking mga kamay, bagamat pagod sa 46 na taon ng pagtatrabaho, ay mas malinis na ngayon kaysa dati. Habang naglalakad ako pauwi sa ilalim ng papalubog na araw sa Maynila, alam kong ang bawat sirang phone na aking inaayos ay isang paalala. Na sa mundong ito, kahit gaano pa kadumi ang mga kamay ng iba, basta ang sayo ay nananatiling tapat, palagi kang may lugar para bumangon at magsimulang muli. Mga mahal kong tagapakinig, heto na tayo sa dulo ng ating paglalakbay. Habang pinakikinggan natin ang huling saglit ng kwento ni Victoria Lim, ramdam ko ang katahimikan sa paligid.
ang parehong katahimikang bumabalot sa kanya habang pinagmamasdan niya ang masiglang daloy ng buhay sa Binondo, malayo na sa gulo at panlilinlang ng nakaraan. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa simula hanggang sa huling pahinang ito. Hindi ko malilimutan ang eksenang iyon kung saan pinagtaksilan at sinubukan siyang iligpit ng sarili niyang asawa sa loob ng madilim na bodega, isang tagpong nagpapakita na ang pinakamatitinding sugat ay madalas nating natatanggap mula sa mga taong ating pinagkatiwalaan ng lubos. Ang kwentong ito ay hindi lamang likhang isip, ito'y ang suki, ito ay hango sa mga totoong sugat at tunay na pagbango ng mga kababaihang tulad ninyo na nakaranas ng pagtataksil sa gitna ng kanilang mga pangarap. Mga kaibigan, kung kayo ay nakikinig sa akin na yon habang nag-aayos ng mga gamit sa bahay o nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw, nais kong itanong. Sa inyong buhay, paano nyo pinili ang inyong danggal? Sa gitna ng mga pagsubok na tila sisira sa inyong pagkatao o ng mga taong sumusubok naman lamang sa inyong kabutihan, pinili niyo bang lumaban ng may malinis na kamay o nagpadaig kayo sa agos ng kasinungalingan? Gusto kong malaman ang inyong saloobin. Iwanan niyo ang inyong komento, ibahagi ang inyong karanasan, dahil ang inyong kwento ay mahalaga at ang programang ito ay laging handang makinig. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito kung ito ay nagbigay ng aral o inspirasyon sa inyong araw. Naway ang inyong mga kamay ay maging instrumento rin ng paghilom at pagbuo tulad ng kay Victoria. Patuloy na mabuhay ng may katapangan at wag na wag ninyong hahayaan ang sinuman na magdikta kung ano ang inyong halaga. Maging mapayapa, maging matatag, at laging manalig na ang katotohanan ang siyang pinakamabisang gamot sa anumang pagkakasira.